Noong Hunyo 2023, napili ako bilang isang leader ng iglesia. Noong panahong iyon, medyo nagulat ako at nag-alala rin ng kaonte. Iniisip na medyo mababaw pa rin ang pagkaunawa ko sa katotohanan at kulang ako sa napakaraming aspekto. Paano kung hindi ko malutas ang mga isyu ng mga kapatid? Mabigo ako sa tungkulin ko at matanggal sa huli. Anong iisipin nila sa akin kung gayon? Paano ko pa muling maipapakita ang mukha ko? Sa pag-iisip nito, gusto kong tanggihan ang posisyon. Pero napagtanto ko na ang tungkuling ito ay pagtataas ng Diyos at isang pagkakataon para sa akin na magsagawa. Kaya tinanggap ko ito. Noong panahong iyon, nakikipagtulungan ako kay Sister Lenhui. Itinalaga ako ni Lenhui na mangasiwa sa gawain ng pag-aalis mula sa iglesia at gawain ng pagdidilig ng iglesia. At naisip ko, nakipagtulungan sa akin noon ang mga sister na gumagawa sa pag-oorganisa ng mga material para sa pag-aalis ng mga tao. Dati nilang pinangangasiwaan at pinapatnubayan ang gawain ko. Kilalang kilala nila ako at alam nila ang tunay kong tayog. Ngayon, ako na ang dapat mangasiwa at sumubaybay sa gawain nila. Paano kung hindi ko kayang lutasin ang mga kalagayan nila o matugunan ang mga problema sa kanilang gawain? Anong iisipin nila sa akin? Iisipin ba nila na hindi ko kayang gumawa ng aktwal na gawain? Saan ko pa maihaharap ang mukha ko kung gayon? Lubha akong kinabahan sa mga kaisipang ito at wala akong lakas ng loob na siyasatin ang mga kalagayan nila o tanungin kung kumusta ang gawain nila. Kaya nagtanong lang ako saglit tungkol sa pag-usad ng kanilang gawain nang hindi nagtatanong ng iba pang mga detalye. Lumipas ang halos 20 araw at nalaman kong si Li Xiang na nag-oorganisa ng mga material para sa pag-aalis ng mga tao ay namumuhay sa isang kalagayan na may karamdaman. Gumagawa ng mga tungkulin nang walang pagpapahalaga sa pasanin. Karamihan sa gawain ay ginawa ni Joey at hindi rin gaanong maganda ang kalusugan ni Joey. Kaya hindi maorganisa sa tamang panahon ang ilan sa mga material. Gusto kong hanapin si Li Xiang at makipagbahaginan sa kanya para malutas ang kalagayan niya. Pero naisip ko na hindi kasing husay nang sa kanila ang pagkaunawa ko sa mga prinsipyo ng gawain ng pag-aalis. At napaisip din ako kung mamaliitin ba nila ako kung bibigyan nila ako ng ilang katanungang nauugnay sa gawain na hindi ko kayang lutasin. Kaya hindi ko sila nilapitan para sa pagbabahaginan. Isang araw, isinaad ng isang liham mula sa nakatataas na pamunuan ng pag-usad ng aming iglesia sa pag-oorganisa ng mga material para sa pag-aalis ng mga tao ay naging mabagal at nakaantala sa gawain. At hiniling nila sa akin na subaybayan at lutasin ang isyong ito. Talagang nakonsensya ako nang mabasa ko ang sulat na ito. Dahil alam kong hindi mabuti ang kalagayan ni Li Xiang. Pero dahil masyado akong nag-alala sa pagprotekta sa pride ko, hindi ko agarang nilapitan ang sister para sa pagbabahaginan, kaya naging responsable ako sa pagkaantala sa gawain. Nagpadala rin si Lenhui ng liham sa akin na nagsasaad na hindi namin sinisiyasat ang mga kalagayan ng mga kapatid na hindi namin naunawaan kung paano umuusad ang gawain. At na ang isyong ito ay direktang may kaugnayan sa kapabayaan namin na pangasiwaan o subaybayan ang gawain. Ginawa rin niyang batayan ang mga salita ng Diyos para tukuyin na mali ang saloobin ko sa mga tungkulin ko. Nakaramdam ako ng matinding pagkabalisa at napagtanto ko na ginagamit ng Diyos ang pagpupungos ng sister sa akin para gisingin ako. Kailangan kong itama agad ang saloobin ko sa aking mga tungkulin. Kalaunan, naghanap ako ng mga kaugnay na sipin ng mga salita ng Diyos tungkol sa kalagayan ni Li Xiang at nakipagbahaginan ako sa kanya. Siniyasat ko rin ang mga kalagayan ng iba pang sister
at kung kumusta ang mga tungkulin nila, at nagbigay ako ng pagbabahagi at mga solusyon sa mga suliranin nila. Kalaunan, nalaman kong hindi pa rin bumuti ang kalagayan ni Lishang. At naisip ko, ano na lang ang iisipin sa akin ng lahat kung hindi ko man lang malutas ang kalagayan ng sister ko. Iisipin ba nila na wala akong mga katotohanang realidad at hindi ko kayang lutasin ang mga problema ng mga kapatid? Lubusan akong mapapahiya. Sa naiisip na ito, medyo nakaramdam ako ng pagkanegatibo. Pero hindi ko hinanap ang katotohanan para lutasin ang kalagayan ko. Minsan, sumulat ako ng liham sa isang sister na tinatalakay ang ilang isyu sa gawain ng paglilinang sa mga tao. Nang matapos ko na ang liham, maraming idinagdag at inedit si Lenhui at naisip ko, kailangan ko pa ring abalahin ang iba sa mga tungkulin ko. Anong iisipin sa akin ng iba kung malaman nila ito? Iisipin ba nila na wala akong kakayahang gumawa ng anumang bagay bilang isang leader? Inakala ko noon na may kakayahan akong gawin ang ilang gampanin at kunin ang pagsang-ayon ng aking mga kapatid. Pero hindi ko kailanman inasahan na lubusan akong mabubunyag pagkatapos maging isang leader. Kung hindi ko inako ang tungkuling ito, hindi sana ako mapapahiya ng ganito. Dahil sa mga kaisipang ito, naging negatibo ako at nawala ng motibasyon sa mga tungkulin ko. At ayaw ko nang subaybayan ang gawain na responsibilidad ko. Napagtanto ko na mali ang kalagayan ko, kaya nagdasal ako sa Diyos para sa patnubay. Isang araw, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sa halip na hanapin ang katotohanan, karamihan sa mga tao ay may kani-kanilang sariling mga agenda. Napakahalaga para sa kanila ng sarili nilang mga interes, reputasyon, at ang posisyon o katayuang pinangahawakan nila sa isip ng ibang tao. Ang mga bagay na ito lamang ang pinakaiingat-ingatan nila. Napakahigpit ng pagkapit nila sa mga bagay na ito at itinuturing ang mga ito bilang kanilang sariling buhay. At hindi gaanong mahalaga sa kanila kung paano sila ituring o itrato ng Diyos. Sa ngayon, binabaliwala nila iyon. Sa ngayon, isinasaalang-alang lamang nila kung sila ang namumuno sa grupo, kung mataas ba ang tingin sa kanila ng ibang tao, at kung matimbang ba ang kanilang mga salita. Ang una nilang inaalala ay ang pag-okupa sa posisyong iyon. Kapag sila ay nasa isang grupo, ang ganitong uri ng katayuan at ganitong mga uri ng oportunidad ang hanap ng halos lahat ng tao. Kapag masyado silang talentado, syempre gusto nilang maging pinakamataas sa grupo. Kung medyo may abilidad naman sila, gugustuhin pa rin nilang humawak ng mas mataas na posisyon sa grupo. At kung mababa ang hawak nilang posisyon sa grupo, pangkaraniwan lamang ang kakayahan at mga abilidad, gugustuhin din nilang maging mataas ang tingin sa kanila ng iba. Hindi nila gugustuhin maging mababa ang tingin sa kanila ng iba. Sa reputasyon at dignidad nagtatakda ng limitasyon ang mga taong ito. Kailangan nilang panghawakan ang mga bagay na ito. Maaaring wala silang integridad at hindi nila taglay ang pagsang-ayon ni pagtanggap ng Diyos, pero hinding-hindi maaaring mawala sa kanila ang respeto, katayuan, o paggalang na hinahangad nila mula sa iba na siyang disposisyon ni Satanas. Inilantad ng mga salita ng Diyos ang kalagayan ko. Palagi kong gustong mamukod tangi sa karamihan at palagi akong nag-aalala na mamaliitin ako ng iba at mawawala ng katayuan sa paningin ng iba. Mas pinahalagahan ko ang pride at katayuan kaysa sa sarili kong buhay. Ginunit ako ang panahon ko bilang isang leader. Noon, napagtanto ko na ito ay isang pagkakataon na ibinigay ng Diyos para makapagsanay ako. At na dapat sana ay matatag akong tumuon sa
paggawa ng tungkulin ko. Nakikipagbahaginan at nilulutas ang mga kalagayan at suliranin ng mga kapatid. Para sa mga problemang hindi ko kayang lutasin, maaari sanang nakipagtalakayan ako sa mga nakapareha kong sister at naghanap ng patnubay mula sa nakatataas na pamunuan. Pero hindi ko inisip kung paano gawin ng maayos ang mga tungkulin ko. Una sa lahat, nag-alala ako tungkol sa pride at katayuan ko. Dahil nakipagtulungan na sa akin noon ang mga sister na nag-oorganisa sa mga material at mas mahusay nilang naarok kaysa sa akin ang mga prinsipyo ng tungkuling ito. Natakot akong maliitin nila ako kung hindi ko malulutas ang mga problema nila. Kaya hindi ako naglakas loob na subaybayan ang gawain nila. Kalaunan, nalaman ko na hindi naging maganda ang kalagayan ni Li Xiang at na nakaantala ito sa gawain. Pero patuloy kong binaliwala ang usapin. Natatakot na mapahiya kung sakaling hindi ko malutas ang issue. Binasa ni Lin Hui ang liham na isinulat ko at mayroon siyang mga idinagdag at inedit sa mga parting may kulang. Sa totoo lang, nakakabuti ito sa gawain. Pero dahil hindi ko man lang nagawang sumulat ng maayos na liham, pakiramdam ko ay nakilatis ako ni Lin Hui. Kaya gusto kong bumalik sa mga dati kong tungkulin. Mahigpit akong nakagapos sa mga alalahanin ko tungkol sa pride at katayuan. Iniisip lang ang reputasyon at katayuan ko at pinapabayaan pa nga ang gawaing dapat kong gawin. Kalaunan, nabasa ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Ginagamit ni Satanas ang kasikatan at pakinabang upang kontrolin ang isipan ng mga tao hanggang sa ang tanging maisip ng mga tao ay kasikatan at pakinabang. Nagsusumikap sila para sa kasikatan at pakinabang, nagdaranas ng mga paghihirap para sa kasikatan at pakinabang, nagtitiis ng kahihiyan para sa kasikatan at pakinabang, nagsasakripisyo ng lahat ng mayroon sila para sa kasikatan at pakinabang, at gagawa ng kahit anong paghuhusga o pagpapasya para sa kasikatan at pakinabang. Sa ganitong paraan, iginagapos ni Satanas ang mga tao gamit ang kadenang hindi nakikita at suot-suot ang mga kadenang ito, wala silang lakas ni tapang na iwaksi ang mga ito. Dala nila ang mga kadenang ito nang hindi nila nalalaman at patuloy silang naglalakad ng may matinding paghihirap. Alang-alang sa kasikatan at pakinabang na ito, lumalayo ang sangkatauhan sa Diyos at ipinagkakanulo siya at lalo silang nagiging buktot. Sa ganitong paraan, sa makatwid, sunod-sunod na nawawasak ang mga henerasyon sa gitna ng kasikatan at pakinabang ni Satanas. Kung titingnan ngayon ang mga kilos ni Satanas, hindi ba lubos na kasuklam-suklam ang masasamang motibo nito? Marahil ay hindi pa rin ninyo malinaw na nakikita ngayon ang masasamang motibo ni Satanas dahil iniisip ninyo na hindi mabubuhay ang tao kung walang kasikatan at pakinabang. Iniisip ninyo na kung tatalikuran ng mga tao ang kasikatan at pakinabang, hindi na nila makikita ang daan sa kanilang harapan, hindi na nila makikita ang kanilang mga layon na magiging madilim, malabo at mapanglaw ang kanilang hinaharap. Ngunit, unti-unti, balang araw, ay mauunawaan ninyong lahat na ang kasikatan at pakinabang ay malalaking kadenang ginagamit ni Satanas upang igapos ang tao. Pagdating ng araw na iyon, lubusan mong lalabanan ang pagkontrol ni Satanas at ang mga kadenang ginagamit ni Satanas upang igapos ka. Pagdating ng oras na nais mong iwaksi ang lahat ng bagay na ikinintal sa iyo ni Satanas, ganap kang hihiwalay kay Satanas at talagang kamumuhian mo ang lahat ng naidulot ni Satanas sa iyo. Saka lamang magkakaroon ng tunay na pagmamahal
at pananabik sa Diyos ang sangkatauhan. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na kinokontrol ni Satanas ang mga kaisipan ng mga tao gamit ang kasikatan at pakinabang. Inaakay sila sa maling landas, nagiging dahilan para mamuhay sila sa mga tanikala ng kasikatan at pakinabang, umiwas sa Diyos at magkanulo sa Kanya. Sa pagninilay-nilay sa sarili ko batay sa mga salita ng Diyos, napagtanto ko na ginawa kong layon sa buhay ang paghahangad ng reputasyon at katayuan. Simula pagkabata, palagi akong nagsusumika para sa reputasyon at katayuan, kahit saang grupo man ako nabibilang. Naniniwala na pahahalagahan ako ng mga tao sa pamamagitan ng pagkakaroon ng reputasyon at katayuan. Inakala ko na ang pamumuhay sa ganitong paraan ang tanging paraan para magkaroon ng isang makabuluhang pamumuhay. Kahit nang matagpuan ko na ang Diyos, patuloy kong hinangad ang mga bagay na ito, namumuhay ayon sa mga satanikong lason tulad ng iniiwan ng tao ang kanyang pangalan saan man siya maglagi, tulad ng pagputak ng gansa saan man ito lumipad. At mas mabuting maging isang malaking isda sa isang maliit na lawa. Matapos mapili bilang isang leader ng iglesia, nag-alala ako na kung hindi ko ginawa ng maayos ang tungkulin ko, mawawalan ako ng pride at katayuan. Kaya ginusto kong tanggihan ang tungkulin. Nang pumunta ako sa pagtitipon kasama ang mga sister na nag-organisa ng mga material para sa pag-aalis ng mga tao, dahil pinangasiwaan nila ang gawain ko noon, natatakot akong mapahiya kung hindi ko malutas ang mga isyu nila. Kaya iniwasan kong mga siwa at sumubaybay sa gawain nila na humantong sa pagkaantala ng gawain ng pag-aalis. Nang magrebisa at gumawa ng maraming dagdag sa liham na isinulat ko ang nakatuwang na sister, sa halip na matuto at maarok ang mga prinsipyo mula rito, pakiramdam ko ay nabunyag ako at lubusang napahiya at gusto kong takasan ang tungkuling ito. Sa pamamagitan ng mga paghahayag ng mga katunayan, nakita ko na mahigpit akong gapos ng mga laso ni Satanas at hindi ko magawa ng maayos ang tungkulin ko bilang isang nilikha na nakapinsala sa gawain at nangangahulugang sumasalangsang ako sa harap ng Diyos. Ang pamumuhay ayon sa mga laso ni Satanas ay magtutulak lang sa akin na maghimagsik laban sa Diyos, patungo sa landas ng pagkontra sa Diyos. Sa pagninilay-nilay tungkol dito, nakaramdam ako ng takot, pagsisisi, at napuno ako ng pagkakonsensya, kaya nagdasal ako sa Diyos. O Diyos, ayaw kong magpatuloy ng ganito. Gusto ko pong magsisi. Pakiusap, gabayan mo po ako na makahanap ng landas ng pagsasagawa. Pagkatapos, higit pa akong nagbasa ng mga salita ng Diyos. Sabihin ninyo sa akin, paano kayo magiging ordinaryo at normal na mga tao? Gaya ng sinasabi ng Diyos, paano kayo tatayo sa tamang lugar ng isang nilikha? Paano ninyo magagawang hindi subukang maging isang pambihirang tao o maging kung sinong dakilang tao? Paano ka dapat magsagawa upang maging isang ordinaryo at normal na tao? Paano ito magagawa? Sino ang sasagot? Una sa lahat, kailangan naming aminin na ordinaryong tao kami, na lubha kaming karaniwan. Maraming bagay ang hindi namin nauunawaan, hindi naiintindihan, at hindi malinaw na makita. Dapat naming aminin na kami ay tiwali at may kapintasan. Pagkatapos niyon, kailangan naming magkaroon ng tapat na puso at humarap ng mas madalas sa Diyos para maghanap. Una, huwag mong bigyan ng titulo ang sarili mo at huwag kang magpagapos dito na sinasabing, ako ang leader. Ako ang pinuno ng grupo,
Ako ang tagapangasiwa. Walang nakaalam sa gawaing ito ng higit sa akin. Walang nakauunawa sa mga kasanayan ng higit sa akin. Huwag kang mahumaling sa titulong ibinigay mo sa sarili. Sa sandaling gawin mo ito, itatali nito ang iyong mga kamay at paa at maaapektuhan ang iyong sinasabi at ginagawa. Maaapektuhan din ang normal mong pag-iisip at paghusga. Dapat mong palayain ang iyong sarili sa mga limitasyon ng katayuang ito. Una, ibaba mo ang iyong sarili mula sa opisyal na titulo at posisyon na ito at tumayo ka sa lugar ng isang pangkaraniwang tao. Kung gagawin mo ito, magiging medyo normal ang mentalidad mo. Dapat mo ring aminin at sabihin na, hindi ko alam kung paano ito gawin at hindi ko rin iyon nauunawaan. Kakailanganin kong magsaliksik at mag-aral. O, hindi ko pa ito nararanasan, kaya hindi ko alam ang gagawin. Kapag kaya mong magsabi ng tunay mong iniisip at magsalita ng tapat, magtataglay ka ng normal na katwiran. Makikilala ng iba ang tunay na ikaw at sa gayon ay magkakaroon ng normal na pagtingin sa iyo at hindi mo kakailanganing magpanggap ni hindi ka magkakaroon ng anumang matinding pressure kung kaya't magagawa mong makipag-usap ng normal sa mga tao. Ang pamumuhay ng ganito ay malaya at magaan. Noon, inakala ko na dahil isa akong leader, kailangan kong malaman at maunawaan ang lahat ng bagay at maging mas mahusay kaysa sa iba. Taglay ang titulong leader sa aking tungkulin, gapos ako ng reputasyon at katayuan, at hindi ako makaramdam ng pagpapalaya at naging labis akong maingat sa tungkulin ko. Bagaman malinaw na marami akong kulang, nagpapanggap pa rin ako at itinatago ang sarili ko. Dahil natatakot ako na kung hindi ko malutas ang mga isyu, mamaliitin ako ng mga kapatid. Ang totoo, alam na ng mga kapatid ang tungkol sa mga pagkukulang ko, kaya hindi ko na kailangan pang magbalat kayo. Bagaman wala akong pagkaunawa sa mga prinsipyo sa gawain ng pag-aalis, maaari pa rin akong makipagtulungan sa mga sister at matuto at sangkapan ang sarili ko ng mga kaugnay na katotohanang prinsipyo na makakatulong din para mapunan ang mga kakulangan ko. Hindi ako maaaring patuloy na mamuhay para sa pride at katayuan. Sa hinaharap, kailangan kong isantabi ang titulong leader at harapin ng tama ang aking mga kahinaan at kakulangan. Kapag mayroon akong hindi nauunawaan, dapat kong isantabi ang aking pride at katayuan. Hayagang makipagbahaginan sa mga kapatid at matuto mula sa mga kalakasan ng iba para mapunan ang mga kakulangan ko at magawa ng maayos ang tungkulin ko. Kalaunan, nakilala ko ang isa pang nakalilin lang na pananaw sa loob ko. Pakiramdam ko na dahil isa akong leader, tiyak na kailangan kong magawang lutasin ang mga problema ng mga kapatid. Bilang tugon sa pananaw na ito, binasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nahalal ng mga kapatid na maging leader o iniangat ng sambahayan ng Diyos para gawin ang isang tiyak na gawain o gampanan ang isang tiyak na tungkulin, hindi ito nangangahulugan na mayroon siyang espesyal na katayuan o posisyon o na ang mga katotohanang nauunawaan niya ay mas malalim at mas marami kaysa sa ibang mga tao. Lalo nang hindi ito nangangahulugan na ang taong ito ay kayang magpasakop sa Diyos at hindi siya ipagkakanulo. Tiyak na hindi rin ito nangangahulugan na kilala niya ang Diyos at isa siyang taong may takot sa Diyos. Sa katunayan, hindi niya natamo ang anuman dito. Ang pag-aangat at paglilinang ay pag-aangat at paglilinang lamang sa prangkang salita at hindi katumbas nito na pauna na siyang itinalaga at sinang-ayunan ng Diyos. Ang pag-aangat at paglilinang sa Kanya
ay nangangahulugan lamang na iniangat na siya at naghihintay na malinang. At ang huling kalalabasan ng paglilinang na ito ay depende sa kung hinahangad ng taong ito ang katotohanan at kung kaya niyang piliin ang landas ng paghahangad ng katotohanan. Sa makatwid, kapag iniaangat at nilinang ang isang tao sa iglesia para maging leader, iniaangat at nililinang lamang siya sa literal na paraan. Hindi ito nangangahulugan na pasok na siya sa pamantayan at mahusay bilang isang leader, na kaya na niyang gampanan ang gawain ng pamumuno at kayang gawin ang tunay na gawain, hindi ganoon. Kaya, ano ang pakay at kabuluhan ng pag-aangat at paglilinang sa isang tao? Ito ay na ang taong ito ay iniaangat bilang isang individual para makapagsagawa siya at para siya ay espesyal na madiligan at magsanay na nagbibigay daan sa kanya na maunawaan ang mga katotohanang prinsipyo at ang mga prinsipyo, kaparaanan, at sistema ng paggawa ng iba't ibang bagay at ng paglutas sa iba't ibang problema, gayon din kung paano pangasiwaan at harapin ang iba't ibang uri ng kapaligiran at mga taong nakakaharap niya alinsunod sa mga layunin ng Diyos at sa paraan na pumuprotekta sa mga interes ng sambahayan ng Diyos. Batay sa mga puntong ito, ang mga taong may talento na iniaangat at nililinang ng sambahayan ng Diyos ay mayroon bang sapat na kakayanang isagawa ang kanilang gawain at gampanan ng maayos ang kanilang tungkulin sa panahon ng pag-aangat at paglilinang o bago ang pag-aangat at paglilinang? Siyempre wala. Sa makatwid, hindi maiiwasan na sa panahon ng paglilinang, mararanasan ng mga taong ito ang pagpupungos, paghatol at pagkastigo, paglalantad at maging ang pagtatanggal. Ito ay normal, ito ay pagsasanay at paglilinang. Mula sa mga salita ng Diyos, nakita ko na sa sambahayan ng Diyos, ang paglilinang sa isang tao para sa tungkulin ng pamumuno ay hindi nangangahulugan na mayroon siyang mga katotohanang realidad. Kayang makipagbahaginan at lumutas ng anumang problema o mas mahusay siya kaysa sa iba. Kundi sa halip, binibigyan siya ng mas maraming pagkakataon para magsagawa. Normal na magkaroon ng mga kakulangan sa sariling tungkulin at kailangang higit na umasa ang mga tao sa Diyos tungkol sa mga bagay na hindi nila nauunawaan, makipagtulungan sa kanilang mga kapatid, gawin ang mga bagay ayon sa mga prinsipyo at hinihingi ng sambahayan ng Diyos, at tumuon sa paghahanap sa katotohanan sa mga sitwasyong isinaayos ng Diyos. Sa ganitong paraan, mas bibilis ang espiritual na paglago ng mga tao. Bagaman ginagawa ko ang tungkulin ng isang leader, hindi ito nangangahulugan na nauunawaan ko na ang lahat. Pero sa pamamagitan ng pagsasagawa, unti-unti kong maaarok ang iba't ibang katotohanang prinsipyo. Mayroong pagmamahal ng Diyos dito. Nagkamali ako ng pagkaunawa sa Diyos. Iniisip na ibinubunyag niya ako sa pamamagitan ng sitwasyong ito. At tunay kong sinayang ang puspusang pagsisikap ng Diyos. Hindi maaaring magkamali pa ako ng pagkaunawa sa Diyos at kailangan kong isantabi ang pride at katayuan ko, taimtim na hangarin ang katotohanan at hanapin ang pakikipagbahaginan sa mga kapatid ko kapag mayroon akong hindi nauunawaan. Kalaunan, hiniling sa amin ng nakatataas na pamunuan na magbahagi ng mabibisang paraan ng pagdidilig sa mga baguhan kasama ang mga kapatid. At inisip ko kung paanong maisusulat ng malinaw ang mga pamamaraang ito. Pagkatapos kong magsulat, gusto kong ipakita kay Lenwy ang naisulat ko para tingnan kung angkop ba ito. Pero nang maisip ko ang aking mahinang kakayahan sa pagpapahayag, nag-alala ako. Iniisip na, kung hindi ito maganda, ano na lang ang iisipin ni Lenwy sa akin? Mamaliitin ba niya ako?
Kaya nag-alangan akong ipakita sa kanyang isinulat ko. Pero napagtanto ko na kung ang isinulat ko ay hindi malinaw, hindi ito gaanong makakabuti sa mga kapatid ko. At na kung pahihintulutan ko si Lenwy na dagdagan at pagbutihin ito, mas magiging maganda ang kalalabasan. Kaya tahimik akong nagdasal sa Diyos. Hinihiling sa Kanya na gabayan ako na hindi mapigilan ng pride at katayuan. Naalala ko ang ilang salita ng Diyos. Huwag kang magkunwari o magpanggap. Una, magtapat ka tungkol sa iniisip mo sa iyong puso, tungkol sa tunay mong mga saloobin upang malaman ng lahat ang mga iyon at maunawaan ang mga iyon. Bilang resulta, ang iyong mga alalahanin at ang mga hadlang at mga hinala sa pagitan mo at ng iba ay mawawalang lahat. Kinailangan kong isantabi ang aking pride at hayagang kilalanin ang mga pagkukulang ko. Ang totoo, kilala ako ni Lenwy kung ano ako talaga at ganap na mapupunan ng kanyang malalakas na kakayahan sa pagpapahayag ang mga kakulangan ko. Makakatulong ito sa pag-iwas sa mga paglihis at makakabuti sa aming gawain. Kaya ipinakita ko kay Lenwy ang liham na isinulat ko at tinukoy niya ang ilang pagkukulang. Nakita kong labis na nakakatulong ang sinabi niya at taos-puso akong nagpasalamat sa Diyos para dito. Napagtanto ko na ngayon na ang paghahangad sa reputasyon at katayuan ay talagang nakakapinsala sa mga tao. Dahil hindi lang ako nito pinipigilan na makaramdam ng paglaya, kundi sinisira din ito ang gawain. Sa pamamagitan lang ng pagsasagawa ayon sa mga salita ng Diyos at pagbitiw sa pride at katayuan, ako maaaring mamuhay ng malaya at panatag ang pakiramdam. Kasabay nito, nararamdaman ko rin na ang pag-amin sa sarili nating katiwalian at mga kakulangan ay hindi kahiya-hiya at na ang pagbubukas ng ating sarili sa mga kapatid tungkol sa ating tunay na kalagayan ay makapagbibigay daan sa atin na makamit ang tulong nila. Pakiramdam ko, tunay na malaking pakinabang ang nakamit ko rito.